Muling nangulelat ang Pilipinas pagdating sa pagkatuto ng mga estudyante sa resulta ng 2022 Program for International Student Assessment o PISA. Ika-77 ang Pilipinas sa 81 ng mga bansa. Kasali dito ang sinusukat sa kakayahan ng 15 years old student sa reading, math at science. Halos wala daw pinagkaiba mula sa resulta noong Grabe naman, bagsak na bagsak. Ito, anong atake nito? Go, panoorin. Kuya, nabagsak yung wallet mo. Sorry, what? Sorry, I'm listening to Bagsakan by Parokit ni Edgar. Magbabagsakan dito! Accurate na FYP ko. So today, aalamin natin ang pananaw at panawagan ng students, teachers, and DepEd tungkol sa PISA 2022. So, ano pang hinihintay nyo? Tara na! Ano pong pangalan nila? Vincent Canyo. Ako si Galicio. Ano pong masasabi nyo sa PISA 2022 at may panawagan po ba kayo tungkol dito? Sa pag-usbong ng panahon, ating nasisilayan ng mga kapwa ko estudyante na nahihirapan pagdating sa pag-aaral kung kaya't mababa ang ating bansa pagdating sa PISA. Kinakailangan ng mga kapwa ko estudyante ang suporta ng gobyerno at sana ang panawagan namin mga kabataan ay sindihan. Ang admirasyon ngayon ay sindihan ng mitya ng kausayan upang magsilbing liwanag sa edukasyon ng bayan. Maaari din natin gamitin dito ang typology of deviance na kung saan na tayo ay magiging conformist na tatanggapin natin ng cultural means at cultural goals na magre-resulta sa manifest function na pagtaas ang resulta sa susunod na PISA. Galing mo! Bilang estudyante, nananawagan ako sa kapwa ko estudyante na mahalaga natin sa alang-alang ang malawak na epekto ng ating karanasan sa edukasyon. Katulad ng PISA, na sinusuri at sinusukat ang mga sistemang pang-edukasyon sa buong mundo. Kilalanin natin ang manifest function at iyon matuto at magtagumpay sa buhay. Huwag natin sayangin ang mga bagay na hindi dapat sinasayang upang sa inaharap tayo ay hindi manghinayang. Naniniwala ako na meron ding nakatagong function na dapat nating isaalang-alang. Ang latent function na ito ay pagkakataon para sa mas malawak na pag-uusap tungkol sa patakaran sa edukasyon at mga potensyal na pagpapabuti. Kaming mga guro ay handang makipagtulungan at magmistulang hagdan ng kabataan para ito ay masolusyonan. Huwag sana natin i-reject ang cultural goals at means upang hindi tayo humantong sa retreatism. Kaya pala to Ano pong masasabi nyo tungkol sa PISA 2022? PISA, alam naman natin na ang PISA ay isang program for international student assessment. Dito sinusuri ang kakayahan ng mga mag-aaral pagdating sa iba't ibang bansa. At noong 2022, napag-alaman ko na ang Pilipinas ang pinakakulelat pagdating sa math, English, and science. Siguro kaya mababa tayo pagdating sa PISA ay dahil na rin sa kahirapan kasi mas pinipili ng mga students na magtrabaho kaysa mag-aral. Kasi at baka dahil na rin siguro nadidrain sila sa mga dami na pinapagawa. Kaya nananawagan kami na bawasan na ang workloads nang sa gayon hindi mapudpod at mapurol ang mga kabataan sa dami ng ginagawa. Bilang kalihim, nananawagan ako sa mga kaguruan na mas bigyang pansin ang mga mag-aaral na masolusyonan ang isyong ito, katuwang ang DepEd. Gawin natin positibo ang susunod na PISA. Hanggang sa muli, sana sa susunod na PISA result, mas mataas na ang makuha ng mga kabataang Pilipino. Grabe, ang baba, pero hayaan mo, makakabawi tayo dyan. Ay, may assignment pala ako, na-stuck na naman ako sa TikTok. Hi, paano talaga uunlad ang Pilipinas sa PISA? Ito na, babalik na, go!